Ang video na ito ay para lamang sa may bukas na isip, positibong pananaw, handa ang kalooban at buo ang paniniwala sa mga ganitong mga pamamaraan sa buhay. Kung ito ay hindi sang-ayon sa iyong kalooban at paniniwala, ay mas makakabuting i-skip mo na lang ang video na ito. Ang mga problema sa pera na nararanasan mo ngayon ang siyang unang-una na nagpapahina sa iyong kalooban at moral. Nararamdaman mo na kahit na ano pang pagsisikap ang ginagawa mo sa buhay, ang pagkakataon ay lagi kang dinadala sa kagipitan at tila walang katapusan na kakapusan sa pera. Nararamdaman kita at naranasan ko na din yan noon. Tulad mo, dumadating ako sa punto na hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko na alam noon kung saan ako lalapit dahil ang lahat ng malapitan ko noon ay tinatanggihan ako. May wallet naman ako pero wala naman itong laman kundi mga bagay na hindi ko naman maipangbibili. Ngunit noong sinubukan ko ang mga bagay na ito, ang wallet na larawan ng aking kawalan at kagipitan sa pera noon ay naging simbolismo ng nag-uumapaw na kasaganahan sa buhay. Ang lahat ng spells na aking ipinapakita ay nagawa ko na at gumana sa akin. Kaya naman ngayon, ibinabahagi ko ito sa iyo upang sakaling makatulong sa mabibigat mong problema. Gusto mo ba itong malaman? Pero bago na muna yan, ito lang ang hihilingin ko na muna sa iyo bilang pasasalamat mo sa akin at ito ay tatanawin kong isang malaking utang na loob sa iyo, Kalaurel. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din, i-click ang bell at i-click ang all para lagi kang updated kapag may ibinabahagi akong spell na subok ko na at makakatulong sa anumang problema mo. Kay daming paraan at solusyon sa mga problema, kailangan mo lamang na tumuklas ng tumuklas. Matagal na ako sa gawaing pagmamanifesto at sa halos 6 na taon ko na sa pag-practice nito ay wala akong nararanasang masama. Sa halip, bukod sa aking matibay na pananalig kay Yahweh, ito rin ang siyang mga nakatulong sa akin. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang spell na ito ay gabuti lamang ng isang alabok sa napakaraming ritual, orasyon o spell na magagawa at mararanasan mo para sa manifestasyon? Ito ay ang isa sa mga pinakatinatagong sinaunang karunungan noong hindi pa gaanong nakakaranas ng matinding kaguluhan ng mundo. Ito ay ang isang paraan upang baguhin ang enerhiya sa iyong wallet. Ito ay gagawin ng iyong wallet mula sa pinagmumula ng kabalisahan at kabigatan papunta sa pagiging source o pinagmumula ng kasaganahan at kagaanan sa buhay. Manatili ka lamang dito dahil ngayon ay ipapakita ko na ang pinaka-powerful na technique mula sa isang ancient wisdom na siyang susi upang buksan ang pinansyal na prosperidad mo sa iyong buhay. Alalahanin na ito ay hindi isang get-rich-quick scheme o nakakapagdudang paraan para sa pera. Dahil wala ka namang ilalabas na pera, missing kong butas sa ganitong mga bagay. Ang kailangan mo lamang ay ang lubos mong paniniwala at focus upang mas maituon mo ang sarili mong enerhiya nang sa ganon, ito ay magmanifesto. Ito ay isang mind shift na siyang dadampi at tatapik sa batas ng sansinukob para sa kasaganahan. Kung ikaw ay handa upang makalaya mula sa paulit-ulit at walang katapusang kagibitan sa pera at mag-umpisang umakit ng kasaganahan na parang isang magneto, ay hindi mo dapat ito palagpasin.
maging totoo na tayo sa ating mga sarili. Karamihan sa atin ay ganito. Tayo ay nakondisyon sa pagiging maliit, alipin at mahirap, na ang iniisip natin ang pera ay napakahirap makuha. Ito ay laging nawawala at mauubos, o ito ay limitado lamang para sa lahat. Ang mahihirap ay api at ang mapepera ay masama. Madalas tayo ay naaakit sa mga palabas na patungkol sa kahirapan o yung tinatawag nilang poverty porn. Alam mo ba kung bakit? Ito kasi ay nasa genes na natin na mula pa noong sinakop na tayo ng mga Espanyol. Itinanim na nila sa ating mga ninuno na tayo ay alipin at hindi kayang umangat sa buhay. Ang mga Espanyol na mananakop noon ay takot na bigyan ng edukasyon ng ating mga ninuno dahil sa takot na baka labanan sila pagkatapos na magkaroon ng karunungan ang ating mga ninuno o ancestors. Kapareha din ang pagkahumaling ng karamihan sa mga negatibong palabas tulad ng kahirapan, pang-aapi, pag-aaway, pandaraya, at kung ano-ano pang katulad nito. Ito ay nakatanim na sa isip ng marami ang pagiging mahirap, ang kawalan o limitadong pagkukuhanan ng yaman at ang kawalan ng karunungan sa paghawak nito. Ngunit ito ay mababago kung malalaman mo na ito ay nagmumula lamang sa isipan at ang kung ano man ang nasa ating isipan ay ang siyang napupunta sa ating ikinikilos at ang lahat ng pagkilos ay may kaakibat na enerhiya na siyang lilikha ng vibration. Kung tayo ay puro kanegatibuhan, ito ay sa low vibration. At kung tayo naman ay sa kapositibuhan, ito ay sa higher vibration. Lahat ng bagay ay may enerhiya. Ang mga ancient spiritual traditions na hanggang ngayon, ang ilan sa mga ito ay nakikita pa natin. Ayon dito, ang pagkakaroon ng mindset ng kawalan o kasalatan ang siya talagang pumipigil sa atin mula sa pagkamit ng tunay na prosperidad. Ang iyong mga paniniwala at mga nasa isip ang siyang humuhubog ng iyong realidad na siyang nagdidikta sa bawat desisyon at kilos mo. Katulad ng pagsasabi na, mahihirapan na akong makaahon sa utang. Hindi ko kaya yan kasi hindi naman ako nakapag-aral. Ako ay mahirap at mamamatay akong mahirap. Ganito lang kasi ang naabot ko. Sila, kaya nila yan. Kapag para sa'yo, ay para sa'yo. At napakarami pang paniniwala sa pera na nagdadala sa atin sa kasalatan at kabigatan sa buhay. Ito ang mga limiting beliefs, mga paniniwalang nililimitahan tayo na maabot ang pinakamataas nating potensyal sa buhay. Kaya naman sa paglipas at pagtagal ng panahon, ito na ang iyong self-fulfilling prophecy. Hindi pa man nangyayari, ito ay sinasabi mo na siya naman talaga ding nangyayari. Pero kung babaguhin mo o magkakaroon ka ng abundance mindset, ikaw ay pinapatuloy mo ang sarili sa mas bagong mundo at maraming posibilidad, imbes na manatili sa kasalatan. Ikaw ay nakikita ang kasaganahan at oportunidad imbes na problema. Ikaw ay alam mo sa sarili mo na karapat-dapat ka sa kasaganahan. Ikaw ay nasa isang abundant universe at ikaw ay may walang katapusang potensyal. Ang mga nagtatago ng mga sinaunang karunungan na ito ay nauunawaan ang katotohanan ito. Ang kasaganahan ay dumadaloy ng natural kapag ikaw ay nasa energetic alignment nito. Pagmasdan at panoorin mo ang mga Buddhist na monghe. Sila ay walang anumang pag-aari kahit nasa katawan, pero sila din ay nagre-radiate ng nakamamanghang kasiglahan sa espiritu. Kanilang ugali at ang paniniwala nila sa buhay ay nakatali lamang sa pagbibigay. Salamat sa kasaganahan ng kalikasan na kanilang kinakatawan.
Isang abundance consciousness na siyang nagpapatuloy sa pagdaloy ng yaman sa kanila nang walang kahirap-hirap. Kaya papaanong hindi mo din kaya ang magkaroon ng abundance mindset na ito? Ito ay nagmumula sa gratitude, pagpapasalamat o pagpapakita ng utang na loob. Ang mga sinaunang espiritual na teksto ay napupuno ng mga katuruan patungkol sa transformative power ng pagpapasalamat sa kung anong mayroon ka na. Sa paglalaan ng oras na talagang pagpasalamatan ng kung anong meron ka ngayon, ito man ay maayos na pangangatawan, maayos na relasyon o ang bahay na meron ka na masisilungan, ikaw ay nagbubukas ng isang energetic pathway na siyang nagpapatuloy sa kasaganahan o abundance na dumaloy papunta sa buhay mo. Nakikita mo ba? Ang pagpapasalamat ay parang isang pagsasalang mahikal na siyang nagsasanay sa isip mo na mag-focus sa kung ano ang mga magagandang nangyayari sa iyo imbes na mag-focus sa kung ano ang wala ka. Kaya naman mentras nagpapasalamat ka sa mga kasalukuyang blessings mo, ay mas makikita at makakakuha ka pa ng mas marami pang biyaya. Ang mga oportunidad ay lilitaw na lang bigla. May mga taong matatagpuan mo para tulungan ka pang mas mapalago pa ang kabuhayan mo. Ang pagpapasalamat ay isang pinakamalakas na energetic attractor ng prosperidad. Pero bukod pa diyan, ito pa ang mas nagpapalakas dito. Mas pinapalakas pa ang pang-akit ng kasaganahan kung ang pagpapasalamat ay sinasamahan pa ng pagiging mapagbigay. Lahat ng pinakamahusay na sinaunang karunungan o great ancient wisdom ay nagbibigay importansya sa pagbibigay. Ito man ay pera, oras o talento. Kapag ikaw ay nagkaroon ng espiritu ng pagka-mapagbigay at taus-puso mo itong ikinaliligaya sa kakayahan mong magbigay, ikaw ay binubuksan mo ang universal flow of circulation. Ang pera gaya ng enerhiya ay dapat na magpatuloy sa paggalaw upang manatiling masagana ito sa iyong buhay. Isipin mo na lang din ang mga pinakamayayamang philanthropist sa modernong panahon. Nauunawaan nila na kapag lalong hinigpitan ang kanilang yaman, ang daloy ng pera para sa kanila ay lalong hihinto at mahahadlangan sa kanilang buhay. Pero kung sila naman ay magbibigay, ay hahayaan nilang mas dumaloy pa ang yaman ng paulit-ulit. Ang universe ay ginagantimpalaan ng mas matindi pang kasaganahan ang kanilang pagiging mapagbigay na siyang pinagtatakhan mo naman. Pero ano ba ang kinalaman nito sa ating aktwal na pitaka o wallet? Sa totoo lang, dito nag-uumpisang mangyari ang mahika. Ang mga tagapanatili ng mga sinaunang karunungan na ito ay nauunawaan na ang ating pisikal na mundo ay isang salamin ng ating inner realm sa pamamagitan ng mga simbolismo ng kasaganahan papunta sa iyong outer world. Ikaw ay gumagawa ng angkla at ina-activate mo ang mga vibrations na ito papunta sa iyong buhay. Ang isa sa pinaka-powerful na paraan para gawin ito ay ang pagsasama ng mga partikular at siguradong wealth-attracting objects at mga ritual sa iyong wallet. Hindi lamang ako nagbabanggit dito patungkol sa swerteng barya, pero ang mga iyan ay nakakatulong din ng malaki. Ito ang mga potent tools o pinakamalalakas na kasangkapan na nagagamit sa loob ng napakaraming siglo upang mapanatili ang prosperidad. Ang pyrite o fool's gold na isang mineral na kumikinang na parang ginto ay may matagal ng reputasyon sa metapesika na may abilidad sa pag-akit ng yaman at kasaganahan at nagtataboy ng negatibong enerhiya na siyang humaharang sa pinansyal na daloy kapag ito ay na-activate. Ang simpleng pagdadala nito sa wallet, ito yung maliit na piraso lamang, ay may nakakamangha at nakakagulat na epekto.
Pero hindi ang bagay na ito mismo ang gumagana, kundi ang 70% ay mula sa iyong intensyon at enerhiya. Ito ang mas nagpapalakas dito na siyang ibinibigay mo dito. Kaya naman inire-recommenda ko na gawan mo ito ng ritual upang ma-activate. Narito ang dapat mong gawin. Sa unang pagkakataon bago mo ilagay ang pyrite sa iyong pitaka, hawakan ang pyrite na ito. I-visualize ang iyong mga financial goals at mga aspirasyon sa pananalapi. Sa iyong visualization, tingnan ang iyong sarili na nakakaranas na ng sobrang prosperidad at kasiyahan. Gawin ito hanggat hindi mo paramdam na ikaw ay tapos na. Pagkatapos nito ay simpleng ilagay ito sa iyong wallet. Ito ay isang direktang pag-uugnay o pagkonekta sa pagitan ng iyong inner vision at ng panlabas mong realidad. Ang isa pang nakakamanghang epektibong gamit ay ang cinnamon stick. Ito ay isang powerful symbol ng prosperidad sa napakaraming sinaunang kultura. Ang mabangong amoy ng cinnamon ay ang siyang bumubuhay, stagnant energy o tigil na enerhiya at ang siyang nagpapatuloy para sa kasaganahan na bumuhos sa iyong buhay. Gawin mo ito sa cinnamon bark o stick. Gamit ang panulat na itim, isulat ang affirmation na ito direkta sa cinnamon bark o stick. Isulat ito. Ang yaman ay direktang tumutungo at bumubuhos sa akin. Saka ito ilagay sa loob ng iyong wallet. Ang matingkad na pula para sa mga oriental na bansa ay sagisag ng suwerte. Ito ay makikita sa angpaw o red envelope. Hanggang sa mga bato o gemstone na ruby na may kaugnayan sa vitality at success. Pwede mo ding gawing pampaswerte ang pulang ribbon sa loob ng iyong wallet. Ibuhol lamang ito ng 9 na beses habang binivisualize sa mga intensyon mo sa pananalapi. Ito ay isang potent talisman o malakas na talisman para sa prosperidad kapag ito ay nasa loob ng iyong wallet. Ang susi at sikreto sa lahat ng ito ay ang pag-activate sa mga ito ng iyong enerhiya, visualization, taimtim na dasal at taus-pusong pagnanais sa pagkakaroon ng financial freedom. Ang mga bagay na ito bilang pang-akit ng prosperidad at kasaganahan sa iyong wallet ay may buhay na din sa pamamagitan ng ritual. Ito ay nabubuhay o na-activate mo at kikilos ito para sa iyo sa paraan kung papaano mo ito inactivate o binuhay. Pero nais kong linawin ito sa iyo, Kalaurel. Ang mga teknik na ito ay hindi yung mga get-rich-quick scheme. Ito ang mga kasangkapan upang matulungan kang mapanatili ang kasaganahan sa isip, puso at sa kilos at upang ilinya o ipantay ang sarili mong frequency sa pinakamataas na antas at ito ang kasaganahan at prosperidad. Ito ay hindi din gagana kung hindi mo din ito sasamahan ng pagkilos at pagsisikap na mabago ang takbo ng iyong isipan o kung papaano ka mag-isip sa pera. Tandaan na ang tunay na kayamanan ay hindi lang patungkol sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi ito din ay patungkol sa pagkakaroon ng kasiyahan at kapayapaan ng isip sa kung anuman ang mayroon ka ngayon. Kaya habang isinasagawa mo ang mga tips at ritual na ito, ay manatiling maging focused. Maging focused ka din sa pagiging mapagbigay at ang pagpapaubaya sa sansinukob at kalangitan sa mga kalalabasan nito. Good luck at God bless sa iyo, Kalaurel.